Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative video na para po sa inyo, and this time ay ibabahagi po natin ang mga naging kaganapan sa nangyaring mass rally ng ating mga senior citizens sa harap ng Senado noong Lunes, January 20. Ano nga ba ang naging updates ng ating universal pension? May pag-asa na kaya? O maghihintay pa rin kaya ang mga seniors natin? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin senior citizens, at please do share na din po sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Dapat alam mo. Universal National Social Pension. Ang latest update pagkatapos ng mass rally as of January 22 of year 2025. Mga kaganapan alamin para sa lahat ng seniors citizens na naghihintay ng latest updates ng kanilang universal pension. Ito na po ang naging kaganapan noong Lunes. Marami ang nakilahok sa ating mga senior citizens noong January 20 sa ginawang mass rally sa Senado. Bukod sa Senior Citizen Party List Group ay nakiisa din ang Senior for Seniors Association Incorporated or S4SAI at ang iba pang senior citizens group kasama sina Congresswoman Magsaysay at Congresswoman Kimbo. Dito ay nakapasok sila sa loob ng Senado at nakapanayam nila ang ilang mga senador tulad nila Senator Grace Poe, Bato de la Rosa, Villanueva, Pimentel, Escudero, Revilla at Amy Marcos, at napag-alaman po ng mga kinatawan na ang humahawak pala sa ating House Bill ay walang iba kundi si Senador Amy Marcos na siyang kasalukuyang chairwoman of the Committee of Social Justice, Welfare and Rural Development. At kabilang nga sa kanyang hinahawakan ngayon ay ang ating Universal Social Pension na hanggang ngayon ay mag-8 buwan nang nakabinbin. At ayon nga kay Senate President Escudero, na ang isang committee chair is very powerful. Nakasalalay sa committee chair na mailatag ang House Bill at magkaroon ng deliberation hanggang sa ito ay magawa ng committee report. She controls everything. But once the committee report is released, the Senate leadership can immediately take over. Ibig sabihin lamang na hinihintay lamang pala ito ng iba pang senador na may release ang committee report bago ma-finalized at maaprobahan. Ayon pa rin kay Senador Escudero, kung mailalatag agad ito ni Senador Amy Marcos at magpatawag ng committee hearing ay agad daw magpapaschedule si Escudero ng Senate session this Friday or Saturday kahit ito pa ay wala sa regular schedule. At dapat pala, ang Senate plenary hearing ay dapat may request at least 3 days bago ang schedule. Samantala, ayon naman kay Senador Bong Revilla, nakapag-file din pala siya ng Senate Bill on Universal Social Pension which is almost identical with the House version approved after third reading last May 21 of year 2024. Nangako din si Senador Revilla na tutulong din siya na ma-priority ang ating House Bill and that he would personally speak with Senator Marcos to convince her to submit the committee report and schedule the hearing immediately. Nakausap din ni Congresswoman Magsaysay si Senador Amy Marcos at nangako naman na muli niyang i-reviewin ang nasabing House Bill bago magpatawag ng committee hearing. At alam niyo po ba? Na nakakabahala din dahil mayroon na lamang po tayong 14 days or until February 7 para mailatag ang ating Universal Social Pension dahil nga sa nalalapit na election. Otherwise, maghihintay na naman po tayo ng pagbubukas ng Congress at babalik muli sa pag-refiling ng ating House Bill for third in the lower house at sa Senate na rin kaya't matatagalan na naman ito kung maabutan ng election. Sana naman ay wag na itong umabot sa pagsasarang muli ng Congress at mabigyan na ng pansin ni Senador Amy Marcos na mailatag na ito sa Senate Plenary Hall. Samahan po natin ang dasal at pangungulit sa ating Senado na naway ito ay maaprubahan na bago pa man magsimula ang election time. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates ng ating Universal Social Pension at ang iba pang mga benepisyo na para po sa ating mga senior citizens.